Mahirap maipit sa mga pagkakautang pero mas mahirap ang walang mauutangan sa panahon ng pangangailangan. Ito po si Neil at welcome back for another vlog na kung saan isi-share ko ang aking experiences on availing different types of short-term loans. With the purpose of course of sending informations, learning about the benefits and disadvantages of taking or availing short-term loans lalo na kung ito ay for long-term purpose. Kaya naman, sana ay makatulong sa iyo ang mga informations na isi-share ko. So simulan natin sa pag-define ng three main classification of loans. So una is the short-term loan na may repayment term na from 0 to 18 months. Kapag sinearch mo yun sa Google, actually, ang ibibigay niya sa iyo is 0 to 12 months lang yung repayment term. Pangalawa is yung mid-term loan na may repayment terms from 18 months till 5 years. Ang pinaka-common na loan product nito is the car loan, which normally ranges from 3 to 5 years. Yung third classification naman is yung long-term loan na may repayment terms na from 5 years and above. So, one of the common example nito is a housing loan with 25 years repayment term period. Pero ang i-discuss natin nito is focus on a short-term loan with repayment terms of 0 to 18 months. And based sa subject, meron akong experience on availing different types of short-term loan products from different financial institutions ranging from bank, lending company, at yung online loan application. So number 1 is DPI personal loan, kung saan nag-apply ako nito recently lang in September 2024. Ginamit ko kasi yung fund additional doon sa aking lapse na payment sa school. So nagkaroon ako ng shortage sa school kaya ko siya in-avail. So nagsubmit na ako nito ng scan copy ng ID with 3 specimen signature, filled and signed application form, and no income documents required. Kasi ito siya is a promo loan offer. Merong code na sinend sa aking mobile number. Yun ang ginamit ko to avail the loan product. Ang process nito from the submission, review, approval till the releasing is nakuha ko lang siya for 9 days. Pero ang informed sa akin is 2 weeks daw ang process. Ang nag-interest rate nito na nakuha ko is 1% monthly add-on interest or equal to 12% annual interest. The second is Pag-ibig Multipurpose Loan. So ano ang Pag-ibig MPL? Ito ay short-term loan na available lang to qualified Pag-ibig members taken against the total accumulated value of the contribution. So paano mag-qualify? So kailangan, of course, ikaw ay isang member na merong total of 24 months na contribution or a lump sum of equal to 4,800 pesos. And at least meron ka dapat 6-month na updated contribution. Ang kailangan mo lang i-submit is 2 valid IDs, income documents, nagsasabi na meron kang na-receive na income on a monthly basis or on a regular basis, and filled application form with 2 signed witnesses. Ang makukuha mo lang na loan or maximum loanable amount is 80% of your total accumulated value on the contribution. Like for example, kung meron kang total accumulated value na 10,000, ang maximum loanable amount mo lang doon is 8,000 pesos. Kasi yun ang 80% ng total accumulated value ng iyong current Pag-ibig membership contribution. Ang interest rate nito is 10% per annum. And sa process naman, normally it takes 2 weeks from the submission, review, approval until the releasing of the fund. Nakapag-apply ako nito or nakapag-avail ako ng loan na to first in 2019, second in 2022, and third last year, 2023. Third is Global Dominion Financing Incorporated or isa itong financing or lending company na nakabase sa Ortigas, Pasig, malapit ito sa Emerald Avenue. Hindi ko lang alam kung nag-transfer na sila ng office ngayon. So mostly ng mga OFW na paalis pa lang, dito talaga naglo-loan or kahit yung mga returning, marami ding naglo-loan sa lending company na to. Noong time ko, ito lang ang sinubmit ko. 2 valid IDs, income document, filled and signed application form na merong 3 references. So, yung 3 references is 1 as family, 1 friend, at saka 1 acquaintances.
So, tinanong ko yan kung bakit kailangan yung 3 references na yun. Ang sabi nung nag-process is that kapag hindi na-contact yung borrower or kapag hindi nakabayad yung borrower dun sa niloan niya, yung 3 person na ito ang i-contact nila. So, parang partially guarantor sila nung niloan ng borrower. And take note sa income documents, kapag OFW ka, kailangan mo mag-submit ng related documents such as yung OEC, yung labor contract mo, at yung plane ticket mo. Whether yan ay paalis ka pa lang, first time, or renewal loan na siya, kailangan mo i-submit lahat yan. Ang process nito is normally 24 hours lang, pero kung ikaw ay nakapag-submit before 10 a.m. of the same day at na-approve yan, at the same day rin i-release yan at 5 o'clock through check. Nakapag-apply ako nito in 2019 lang. After niyan, hindi na ako mulit na mag-apply kasi medyo malayo na siya sa aking area and nag-split na kasi yung GDFI into a different entity. Meron na siyang for loan purposes ng OFW at meron yung for regular loan lang sa Philippines. Fourth short-term loan product is GLoan by GCash. So ito ang isa sa pinaka-most popular at most trending sa time na to kasi itong electronic loan application lang. So kailangan mo lang dito meron kang existing GCash account na verified at dapat ang iyong GLoan features ay enabled na or active. And based din dito, ang allowable loan limit mo is based on your credit score. So ang current credit score mo actually is 616. So based doon ang maximum allowed na loan limit ko. Nakalagay naman yan doon sa GLoan account. So ito yun, makikita mo dito sa side ng screen. Ito yung current na allowed limit ko sa GLoan. So ang way ng pag-a-apply nito or yung process is click mo lang yung GLoan feature mo na enabled na and makakapag-apply ka na. So at the same time, meron kang makikita dito sa screen kung paano siya ina-apply, kung ano yung kailangan mong i-fill. And yung application na ito is processed at the same time, approved at the same time at maximum of 24 hours lang, makikredit na yung niloan mo na amount sa GCash account. So nag-avail ako nito for this year lang din, recently, just last month, kasi ginamit ko nga din the same as the personal loan, in-add ko doon sa lapse na school payment ko dahil hindi ko na siya pwedeng itigil and nasa final stage na ako ng study at nagkaroon lang ako ng malaking lump sum payment. So yun ang reason kung bakit ako nag-avail nito. Hindi ko in-avail ito just for content, pero sinishare ko kung saan ko siya ginamit. Fifth is yung GGives by GCash. So, ganun din siya sa GLoan. Ang pinagkaiba lang nito, ang GGives ay ginagamit yan directly to pay the merchant purchases for installment. So, hindi siya nakikredit as e-currency sa iyong GCash account. Nakikredit siya listed as GGives loan. So, bayad na yung merchant, pero nakalist siya sa account mo as installment plan. So as usual, kailangan mo ng existing GCash account na verified at dapat activated na yung GGives features ng account mo. Then you can apply only electronically, same time approval, and hindi nga siya nakikredit as GCash account balance, kundi as GGives installment plan lang. Sa pagkakalam ko, pwede mo siyang i-convert into a cash balance pero marami kang dadaanan na process. So, marami ako nakikitang vlog kung paano. And, shinare ko lang ito kasi not to convert it as a cash pero just to let person be aware lang kung ano yung pinagagamitan nito. Kasi same thing, ginamit ko rin siya to pay my lump sum payment sa school, sa tuition ko for masters. So moving on, meron akong general short-term loans comparison chart dito. So ipapakita ko kung ano yung pinagkakaiba ng mga process dito sa 5 different short-term loan products na na-avail ko. So kung makikita nyo dito, meron itong classification. Dito yung sa bank. So unahin natin itong sa bank. Sa BPI personal loan, yung repayment term nito is minimum of 6 months up to the maximum of 36 months. So, nagiging midterm loan actually siya, depende dun sa amount na ilo-loan mo at depende dun sa applicable na repayment term na i-approve ng bank once nag-repay ka na. Ang base requirements nito is 2 valid IDs sa first loan. Normally, sa regular loan, ganun din. Yung 1 primary valid ID kasi with 3 signature, ginagamit lang nila yan sa renewal loan or
through credit card reference or yung sa promo code, depende yan sa ino-offer ng bank din sa iyo. Sa application form, of course, required yan pareho na meron kang signed application form, income documents. Sa regular loan, yes, at sa first loan, kailangan yon. Sa renewal loan or sa reference loan or sa promo loan, optional na yan. Well, doon sa process, 2 weeks or more ang first loan. Ang renewal loan will be maximum of 2 weeks. Pero gaya nga nasabi ko kanina, ang actual na nakuha ko lang is 9 days, meron na akong fund na release na ng bank sa aking account. Sa loan net proceeds naman, ang deduction nito is the processing fee and net proceeds nito is credited to your nominated bank account. So kung ikaw ay hindi account holder ng bank, i-request nila na mag-open ka ng payout account para dito sa proceeds ng iyong loan amount and dito rin nila i-deduct yung repayment mo. Interest rate, nung time na nag-apply kasi ako, as mentioned earlier, nakuha ko yung 1% monthly add-on interest, pero ang range ng interest rate is 0.79% to 1.2% monthly add-on or 9.48% to 14.40% annually. Meron kong ina dito na top-up loan or carry forward balance. So kung kailangan mo ito, kapag nasa personal loan ka ng BPI, kailangan mo bayaran yung existing loan mo or yung via promotion loan mo or limited offer kasi subject for approval kung makakapag-top up ka or hindi. Or just in case na like sa BPI credit card madness limit, kung meron kang available na limit, pwede mong gawin as a top up yun. Sa early repayment benefits naman, ito yung nakadepende sa early termination ng iyong loan balance. So, i-check mo kasi yan or i-compare mo yan, ang termination fee, termination charges, penalty fee, kung gaano siya kalaki compare doon sa paying according to the schedule, kung gaano kalaking interest ang mababayaran. Next is Pag-ibig multipurpose loan naman tayo na merong repayment term na 24 months at ngayon ay extendable na siya for 36 months. So last year lang ito nag-start sa pagkakaalam ko. And requirements nito is 2 valid IDs, normally primary and secondary ID, pareho lang yan. It's either first loan or renewal loan. Ganon din sa application form, pareho lang din yan. Income documents, kailangan mo ring isubmit lahat yan. Sa process nito, pag first loan is normally 2 weeks ang inaabot. Pag renewal loan will be 2 to 7 days. Maximum na yun. Sa loan net proceeds, i-deduct nila yung processing fee and net proceeds nito either i-release nila through the bank account linked to your loyalty card or through check. I-pick up mo yan sa branch once na ready na for release. Ang interest rate nito is 10% per annum. And dito sa top-up loan or carry forward balance, ito yung pwede siya, i-allow nila for as long as nakapagbayad ka na ng more than 6 months doon sa existing short-term loan account mo. Early repayment nito, kapag nagbayad ka, for example, ang repayment term mo is 12 months at nagbayad ka within the 6 months, ang babayaran mo lang is actual principal loan balance and yung interest rate or interest na babayaran mo is up to the month kung saan ka nagbayad ng last pay. So kung binayaran mo siya within the 6-month period, actual principal loan balance plus the interest of the 6 month. So yung 7 month to 12 months, wala ka ng additional na babayaran pa doon and there's no additional termination fee. Kaya maganda talaga siya kung magbabayad ka ng mas maaga. Next is Global Dominion Financing Company. Sa first loan mo or yung first time loan mo is, ang repayment term niya is 9 months. Kung ikaw ay may renewal loan, up to 36 months na yan, depending dun sa amount na babayaran mo. And requirements nito, pareho lang yan, base. Kailangan mo ng 2 valid IDs, primary and secondary, an application form of course, document na nagsasabi na meron kang income on a regular basis. Ang process nito, same lang din, 24 hours. At kung nakapag-submit ka before 10 and approve siya, same day rin ma-release at 5 o'clock in the afternoon. Ang loan net proceeds nito, minus the processing fee, i-release nila through check. And normally sa
BDO nila nire-release to. Kasi nung nakapag-loan ako, BDO ako na BDO yung check na nire-release nila. Sa interest rate naman ito, ang na-loan ko nung time na yun, noong 2019, it's 30.08% for 9 months siya. Sa top-up loan, hindi rin siya allowed kasi kailangan mong i-repay yung existing loan saka ka makapag-apply ng renewal loan. Early repayment benefits, wala siyang benefits kasi kahit bayaran mo siya ng early, kailangan mong bayaran yung lahat ng balance including the interest applied up to the last scheduled repayment period. Next is sa G-Loan naman tayo by GCash. So sa unang loan, ang na-try ko dito is nakapag-loan ako 9 months to pay. Pero sa pangalawang loan ko is nakuha ko siya ng 12 months pero up to 18 months siya depending on the amounts sa approval ng loan. Sa requirements, pareho lang yan. Kailangan mo na may active verified GCash account ka, unactivated yung G-Loan feature mo. Income documents not required na siya since meron ka ng active na account. Ang process nito is same time application, same time approval. And loan net proceeds minus processing fee lang siya, i-credit doon sa GCash account mo as balance. Ang interest rate nito, sa first loan ko, it was 35.9% for 9 months. Pero yung second loan ko was 9.08%. Mas mababa siya compared dun sa first loan and mas mahaba yung repayment period niya. Kasi itong 19.08, naging 12 months repayment na siya. Sa top-up loan naman, ang carry forward balance nito is depende doon sa promotion or limited offer. Kung meron siyang tinap up na balance or meron siyang inad na additional loan limit doon sa GCash loan mo or GCash maximum loanable amount mo, saka mo lang siya pwedeng i-apply. Sa early repayment benefits, wala rin siyang benefits kasi kailangan mo rin bayaran yung interest applied and no cashback. So hanggang sa pinaka-last na repayment period mo, kailangan mong bayaran yung interest kapag binayaran mo ng mas maaga. And does not affect G-score kasi kahit bayaran mo siya ng mas maaga. So sinasabi nila na nakaka-affect ng G-score yun, binababa ni GCash yung G-score mo pag binayaran mo ng maaga. Hindi. Ang pagbababa ng G-score at pagbabawi ni GCash ng iyong maximum loan amount at yung pagbabawas nun is kung meron kang inavail na additional loan at hindi mo siya tinuloy, yun ang nagtitrigger kaya bumababa yung G-score mo. Kasi yun ang nangyari sa akin. Kasi meron akong inavail na another loan pero hindi ko siya natuloy kasi nga yung number ko ay wala sa akin, nasa Philippines. Nakalimutan ko na kailangan ko pala yung code galing doon sa number. Yan ang nangyari. Dito nga lang, ang kagandahan nito, ang preceding loan mo kasi, yung mga interest nun appears to be lower. So, hindi na siya ganun kataas doon sa mga previous loans mo kapag nag-loan ka ulit. Last is yung G-Gives by GCash na merong 6 month to 24 months repayment term na kailangan mo rin of course ng active or verified GCash account at activated din yung G-Gives feature mo. No income documents required and same time din ang application and approval. Ang processing fee nito is hindi siya deducted to your net proceed kundi billed on your first installment payment. So listed din siya on G-Gives loan, hindi siya credited as GCash account balance. Ang interest rate nito, ang current na nakuha ko is 23.88% to 25.50% range annual interest. Ganun din siya sa top-up loan, hindi siya allowed kasi kailangan mo yung bayaran bago ka makapag-loan or kung merong na-add ang GCash na additional loan limit mo or merong limited time offer, saka ka lang makakapag-apply ng top-up loan. And early repayment benefits, hindi ko pa siya na-try kasi bago pa lang at kaka-avail ko pa lang ng loan products na to. So moving on, dito tayo sa which short-term loan product has the best feature in each category. So meron ako mga category na sinama dito sa vlog na to para makita natin kung saan ang isang short-term loan product either sa bank, either sa lending company, or either sa GCash yung mas maganda in terms of the category or sa pangangailangan or sa situational needs ng isang borrower. So una, based on the requirements, so kung makikita nyo dito sa aking presentation na general comparison, ang pinaka-best is yung sa GCash. Kasi dito sa GCash,
hindi mo siya kailangan ng kung ano-anong mga documents kasi important lang na meron kang active feature sa GCash account mo. Next is sa loan proceeds or disbursement. Ang pinaka-best nito is GCash kasi sa GLoan, i-credit niya lang as GCash account balance while sa GGives naman, ililist niya lang as a GGives loan or installment plan. So, hindi mo na kailangan gumawa pa ng ibang way or pumunta pa sa branch nila para makuha yung loan amount mo. Well, sa interest rate naman, ang pinaka-best nito is dito siya. So, kung makikita mo dito, sa Pag-ibig Multipurpose Loan, kasi 10% lang siya. Ito ang pinakamababa. Next is yung sa bank, which is 9.48% to 14.40 per annum. Or sa current loan ko is 12% per annum. The rest is more than 20% na or umabot pa ng 30%. Well, sa top-up loan or carry-forward balance naman, ang pinaka-best lang nito is sa Pag-ibig Multipurpose Loan. So, dito tayo sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Nandito siya. Kasi, ina-allow nito for as long as nakapagbayad ka na ng 6 months of your existing short-term loan account. And wala kang babayaran na penalty fee. So, siya lang yung pwedeng i-apply sa top-up loan na yan. Sa GCash, pwede mo siyang i-apply. So, dito nga, GCash and GGives. So, dito sa part na to, pwede mo nga siyang i-apply for as long as merong added na limit doon sa loan amount mo or merong limited offer lang na pwede kang makapag-top up. Pero kung wala, hindi ka pwedeng mag-apply ng top-up loan. And last category is sa early repayment. So, sa early repayment, ang pwede lang is yung sa Pag-ibig Multipurpose Loan, kung saan babayaran mo lang yung actual principal balance at yung interest nung time na nagbabayad ka. Yung the rest na interest up to the last schedule of repayment, hindi mo na babayaran yun. During the time na magbabayad ka na ng full repayment amount. So next is the advantages and benefits of availing short-term loan. So una, quick application process. Yes, kasi mabilis talaga siya compared to long-term loan or mid-term loan. Mas mabilis yung process ng short-term loans kasi nga non-collateral and mas mataas ang interest rate, and for emergency purposes, short-term loan talaga ang pwede. Pangalawa, bad credit score are considered na makapag-avail ng short-term loan. Like for example, kung may bad credit score ka at hindi ka inalaw ng bank for a personal loan, yung ibang lending companies kasi will consider you. Mabibigyan ka pa rin nila ng short-term loan. Third is quick access to funds. Yes, kasi nga mas mabilis siyang i-process, kaya mas mabilis mo makukuha yung fund na niloloan mo. Fourth is suitable for urgent financial needs. Kasi for emergency requirements, ito talaga ang pinakamabilis. So, ang pinaka-best example dyan is yung GLoan by GCash, na kung saan at the same time, mabibigyan ka ng cash na kailangan mo for emergency purposes. Fifth advantage is you can repay it in easy monthly installments. So, for example, ako na meron akong available fund for the next 3 months to pay, ang ginawa ko is in-expand ko siya kasi para lumaki yung capacity ko to finance kung meron pa akong mga ibang expenses na kailangan kong i-spend over the next month. Yun nga lang, kailangan mong i-take note at kailangan mong tandaan, kasi ako ganun din, tinatandaan ko yan, na kung may excess ako na fund, sinisave ko yan as emergency or reserve fund kasi baka in case kailangan ko siya to repay the loan, magagawa ko at any time na kailangan. Moving on naman, dito tayo sa disadvantages of taking or availing short-term loans. So una, high interest rate. Yes, kasi ang short-term loan is a non-collateral loan. Hindi kagaya ng long-term loan or mid-term loan, merong mga collateral ang mga yan. So, an example is that compared sa personal loan ko sa BPI and sa housing loan ko sa Pag-ibig, meron akong 25-year repayment term, pero ang collateral kasi noon is yung title ng house and lot. So, ang interest rate lang niya is 6.3% per annum, and compare sa BPI na ang interest rate ng aking personal loan is 12% per annum. Second disadvantage is the risk of a debt cycle. Yes, kasi yung mga naglo-loan talaga normally sa mga short-term loans, yun kadalasan ang mga napapahamak. So, ang risk kasi na yan is, yun yung continuously taking ng loan
nang hindi mo namamalayan na sobra-sobra na pala siya or not enough na yung capacity mo to finance or repay it. So maraming nababaon sa utang dahil dyan. Meron akong kakilala na akala niya kasi nagsimula lang yung loan balance niya sa credit card ng 10,000. Sabi niya hindi niya binayaran for how many months. So after couple of months lang, nagulat siya, naging 40 plus na yung utang niya. Kasi ganun nga siya, kabilis mag-interest, lalo kapag may mga kasamang penalty at naku-compound na yung interest and penalties, lumalaki ang credit balance or loan balance. So, kailangan mag-ingat tayo sa mga ganyan. Kailangan tingnan natin kung ano yung best na option to plan our finances kahit meron tayong mga credits or mga existing borrowings. Third is the limited loan amount or yung availability ng loan amount is limited lang talaga siya. Hindi kagaya ng mga long-term loan na mas malalaki ang amount na binibigay nila. Meron yan sa short-term loan na nagbibigay ng higher loan amount kung meron kang malaking business. Possible pa yun. Mid-term loan, ganun din. Fourth is the negative impact on your credit score. Yes, kasi magkakaroon ng negative impact yan, lalo kapag meron kang na-default or unpaid loans. So, ganun kasi yun. So, sa bank kasi, pag may personal loan, kapag hindi mo nabayaran ng ilang buwan, automatic pupunta niyan sa collection agency. Yung iba, i-demanda ka na niyan. So, malaki ang impact nun sa iyong credit score. Malaki ang ibabagsak nun. So, magkakaroon ka ng distrust sa mga financing company, lalo sa bank. And mahirap kasi magkaroon ng negative impact sa credit score, lalo kapag gusto mo mag-loan ng long term. Kasi isa yun sa mga major consideration ng mga financing company para magbigay sa'yo or mag-grant sa'yo ng loan na nire-request mo. So why did I choose to finance expenses through availing short-term loans? So, gaya nga na mention ko kanina, yung pag-avail ko nitong mga short-term loans na to is ginamit ko to cover up the lump sum expenses for my school. Kasi emergency na siya, required na talaga kasi dahil hindi na kayang gawa ng paraan na ma-extend. And nakapending na kasi yung final payment kasama niya. Kaya malaki talaga siya. Ang inabot niya na ratio is 6 times more doon sa available fund. So kaya ko siya ginawa ng paraan na makuha through short-term loan. Kasi ang payment ko ends this month of November. Pero ang fund ko is available by February pa of 2025. So, isa ito sa mga option na ginawa ko. And lucky naman din na nagawa ko siya ng paraan. So, kaya ang ginawa kong solution dyan para ma-cover up ko nga, kumuha ako ng short-term loan availments from BPI personal loan at saka GCash loan. Kahit na medyo malaki ang interest, still, nakaplan pa rin kasi siya to repay according to the schedule. And ang ginawa ko, instead na i-cover up ko dun sa available fund ko by February 2025, in-extend ko pa siya ng 8 to 9 months para yung excess fund, magamit ko nga as reserve fund. Other than that, meron pa naman akong option sana to cover up kung hindi ako nakakuha ng short-term loan from una doon sa aking ESB. So, end of service benefit kasi yun or commonly known as gratuity. So, sa gratuity kasi meron akong fund na talaga. Kaya lang hindi ko nga siya ginawa dahil gusto kong ma-retain yung original value nun till the time na pwede ko siyang i-avail na or kapag nakuha ko na siya from work. So, yun yung isa sa mga option ko dyan. Ginawa ko na lang siya na last option ko na lang yun just in case talaga na wala akong magawang alternative option to cover the lump sum expenses. Ang pangalawa, pwede kasi ako mag-salary loan, kaya lang, limited lang siya for 4 months repayment period. So, ang amount kasi nun is equal to my 2 months salary na. So, hindi na siya pwedeng ma-cover up at masya-short ako sa next month na expenses. So, kaya ko siya pinag-aralan. Kaya ako nag-come up to the idea of taking short-term loan na lang. So, I hope na sa video na ito ay may natutunan ka about the features or benefits of availing different types of short-term loans at yung mga possible benefits nito kung na-manage mo ng maayos yung application at depends din ito dun sa situational needs mo. Lastly, I would like only to say na okay lang ang mangutang ng mangutang for as long as marunong ka magbayad on time para hindi ka maipit sa panghabang buhay na pagkakautang. So thanks for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And please don't forget to click the notification bell
para maging updated ka sa aking mga next vlogs. Bye!